natin ngayon is nighttime, the right time for people with NES. And with us this morning, makakasama po natin ang suki na ng Rise and Shine, walang iba kundi si Dr. Camille. Good morning, Good Doc. morning. Good morning, Doc. Nakapunta ka na ba ng GMK? Hindi pa rin. Nagtatago ako. Kaya nung pagpunta ko kanina sa makeup room, talagang sneak in ang dating. Saan nagtakip ka pa? Para hindi ka talaga makita. Okay, NES. Ano nga ping NES? NES is night NSE pala. Ano ba sinabi ko? Tama. NES, tama yun. NES. Okay. Night eating syndrome. Pag sinabi natin ng night, gabi, or ito ba yung madaling araw? It starts after dinner. After dinner. Considered na, night eating na. Pag 5 a.m. Ay, pag 4 a.m., Doc. Basta anything after dinner or before breakfast, considered na Okay. yun dun mangyayari yung Baka yung naman time nabitin element. lang sa pagkain. Hindi, may mga may mga kaakibat na mga sabihin na natin signs and symptoms. First and foremost, pag sinabi mo kasing night eating syndrome, pag sinabi mo yung salitang yun, baka akala nyo, yun lang mga manifestation ng mga maraming symptoms. Pero this year, 2014, na-consider na siya na eating disorder. Talaga. Hindi kaya, Doc, after mong kumain ng dinner, medyo mabilis lang ang metabolism, kaya gusto mo ulit kumain. Kasi meron ganun, di ba? Pagka kakakain lang after 2 hours, gutom na naman. Kaya Pwede yun Pwede yung sinasabi mo na talagang nagugutom dahil kasi sobrang bilis ng metabolism. Pero this time, ito kasing tinatawag na night eating syndrome, baka hindi alam ng iba na konti lang yung kinakain mo ng dinner. Tapos kung kailan yung tapos na yung dinner mo at bago ka it's either bago ka matutulog or nakatulog ka na, gigising ka lang para kumain. And then yung kakainin mo, yung volume nun, is sabihin na natin, yun yung dapat calorie intake mo for the whole day. Na yung parang 35% of the calorie intake. So meaning kung 4,000 calories ka, parang lumalabas na yung 1,500 calories mo, kinakain mo during yung nighttime na yun. Okay. Now, Doc, can this be considered a disorder? Yes, it is already considered as a disorder. Parang kagaya ng kasabayan yung purge eating, binge eating. Pero mas nauna yung binge eating, tapos purge eating, tapos yan na. Purge yung ginaganon. Siya yung, halimbawa, kakain ng marami, tapos biglang purge niya. masama yun, di ba? Di ba Hindi, kaya alam ko naging doon nagkakaroon ng anorexia? Bulimic, anorexic. Diba? yung parang noon ang nire-recognize natin is bulimia at saka anorexia. Yeah. Tapos ngayon, sumunod na itong binge eating, yung parang titikim lang pero lahat tinitikman. Tapos biglang sasabihin niya, ayokong kumain, pero lahat tinitikman. Tapos yung purge naman, yung sinasabi na, gusto ko ma-maintain yung weight, so gaganon siya. Or iinom ng laxatives, diuretics, para lang sa ganun mawala lahat. Yeah. Does it have something to do with the personality of the individual? Okay. Unang-una, ang tinatawag nating night eating syndrome has yung predisposition. So meaning to say, nagiging merong hereditary predisposition. So kung yung nanay mo noon mahilig so yung tendency nandoon din siya. Napapass on siya. So nandoon yung hereditary predisposition. Second, the personality involved na paano kung meron yung tinatawag na impulsive behavior. Yung bang parang pag na merong nangyari sa'yo, parang automatic meron kang gagawin na behavior na hindi pinag-isipan. So, tatandaan nyo na pag sa NES, ang recall dito, hindi yung tungkol sa problema. Ang recall, kailangan kainin ka. Halimbawa, may nagbigay sa'yo ng cake, dapat bukas mo pa kakainin. Dahil kasi, tapos parang natutulog ka na, gigising ka, may cake sa ref, kailangan kainin. Hindi naman kayo katakawan? Parang ganun. Kaya nga nagiging remember ang katakawan, yun na nga, hindi natin alam na nagiging eating disorder na ang katakawan Okay. Doc, meron bang sickness behind it or start of a disorder? Well, it is a disorder already, yeah. So, basically, may sickness behind it. Basically, personality natin, yung possibility na merong parang impulsive behavior. Next, yung possibility na may pagka-borderline ng personality or maaring into depression, may insomnia, merong anxiety or panic attack. Tapos, hindi natin naiisip na ang solusyon natin to alleviate our mood. Halimbawa, depressed ka. Parang sasabihin natin, ikaw na yung gumagawa ng paraan para
gumaling ka dun sa depression mo, kakain ka. Okay. So, paano ngayon, Doc? How will you prevent this disorder para hindi kain ka ng kain? Okay. Unang-una kasi, ang nagiging problema Treatable dito... din ba to, Doc? Treatable kung nare-recognize na Okay. sakit siya. Kasi baka ang nangyayari, all the time, akala mo yung ginagawa mong pagkain na yun ay hindi siya sakit. Kasi ang mangyayari dyan, syempre, di ba kumain ka ng gabi? So pagdating mo ng breakfast, ayaw mong kumain. Parang wala ka ng appetite. Syempre, busog ka Busog eh. na. Hanggang 3 o'clock or 4 o'clock kumakain ka eh. So busog ka ng breakfast, hindi ka kumakain ng tama. So, hindi ako kumakain ng breakfast, tapos lunch, konti pa rin. Parang sabi mo, total kakain naman ako mamayang gabi. Parang ganun. So, definitely, kung sasabihin mo na ang treatment dito, hindi yung kailangan mag-medicate dahil kasi may depression ka, mag-uurong ka. Ibig sabihin yung parang, sige, ayusin natin yung body clock mo para maintindihan mo na ang dapat mong pagkain is 7 o'clock ng gabi lang, tapos stop na tayo. Tapos kung gusto mo ng early breakfast, di 5 o'clock ka mag-breakfast. Pero in between that, hindi ka na dapat kumain. Kasi, alam niyo, maraming kaakibat na medical problems din after this. Hindi lang naman sinasabi na porket ito psychological problem, walang magiging problema sa inyo in the near future. First, Ano yung mga nagiging problema? kasi ganito, Doc? unang-una, ang kinakain mo during the night eating syndrome, Hindi nadadigest. hindi lang sa hindi nadadigest, pero karaniwan ang kinakain, anything na carbo at saka sweets. Kasi ngayon nga, di ba, yun yung mga present na may ice cream, may cake, may pasta, lahat ng makikita sa ref. So, Nagugutom tuloy. So, tantamount to saying na pwede ka magkaroon ng diabetes. Second, pwede ka magkaroon ng hypertension. Third, yung possibility na since affected ang circadian rhythm na gano'n na parang pag hindi ka bloated na gano'n, parang hindi ka kontento, nagkakaroon tuloy ng possibility na pwede ka maging obese dyan. Tapos sasabihin mo, hindi ako obese. Kaya ako, kasi napapakain lang ako. Pero kung tutusin, tinan nyo, hindi nga ako kumain ngayon. Yung pati reasoning mo affected dahil kasi ang sasabihin mo, hindi nga ako kumakain ng breakfast eh. Kasi nga on diet ako. Pero pagdating ng gabi, ito yung isang nagiging consequence ng sobrang nagda-diet. Kasi nga, hindi ka kakain ng buong umaga hanggang gabi. Pagdating ng gabi, dahil sa sobrang kulunan tiyan, doon ka kumakain. So parang continuous dieting, tapos hindi mo na iisip na mayroong nagiging problema, ito yung possibility na pwedeng maging problema. Hindi rin ba pwede rin bang maging cause ng pagkain sa madaling araw, tapos matutulog ka, yung tinatawag natin bangungot? Okay, kung sinasabi natin na bangungot, mas malamang sa hindi na lalaki ang magkakaroon nun. Mas prone ang guys sa bangungot. Sa bangungot. Ganon. So, pero totoo, yung sobrang kain, tapos matutulog, talagang may tendency na magkaroon ng pancreatic influx na gano'n. Tapos pag naapektuhan yung tinatawag nating lapay, pwedeng mag-react. Yun yung bangungot. Kasi yung sabi natin ng bangungot lang yung parang inatake, gano'n. Hindi. Yung pancreas natin parang sobrang nag-overwork dahil kasi tutulog ka tapos busog na busog, tapos yung tuloy-tuloy siya gano'n. Yung atake from here pataas. Hindi yung sasabihin mo na yung puso mo, maaring talagang may sakit ka sa puso o merong high blood ka dahil ang kinain mo bago matulog. Lechon. Or nakatulog ka na, tapos may lechon pa eh. Sarap. Parang gano'n eh. Di ba? So talagang ang tendency, takihin ka lang, hindi ka nagkakaroon ng maintenance para doon sa mga pagkain na yon. Alright! Ayan. Ang dami na namang natin natutunan kay Doktor. Thank you so much, Doc. Tsaka please invite our televiewers just in case they wish to contact you. Okay, sana ko ngayon dahil kasi holiday, medyo hinay-hinay tayo ng konti dahil kasi baka mamaya mag-umpisa tayo ng ganitong klaseng disorder. So kung sakasakali po na meron kayong gustong ikonsulta, hindi po kami nagsasabi na pag pumunta ho kayo sa amin, may depression na ho kayo sa pag-iisip. Kasi yun yung sanang matandaan nyo. So nandyan po ang Clinic of the Holy Spirit. Ang numbers po namin ay 721-7180, 721-4798. Ayan. So, sana batiin ko rin uli si Cha dahil kasi ngayon, sabi niya ganon, gusto daw niyang i-tape dahil kasi
tape na naman niya yung episode. Sabi niya, ganun, magiging regular ka na. Sana magiging regular. Oo, Yung segment na yan, naman! Tuesday. Nakatape ba? Hindi, sabi ko nga ganun, hindi, makikita mo na kasi importante naman yung pinag-uusapan namin dito. At siguro sana kahit pa paano nakatulong po kami sa inyong lahat. Yes, At kung of gusto nga nila, course. kasi meron kami yung Facebook page, pwede din naman nilang, yung mga previous episodes, pwede nila mapanood. Oo. Sa facebook.com/UNTV Rise and Shine. Marami silang Thank makikita you so much, Dr. Camille. Sa ulitin na lang. Of course, it's always our At saka, pleasure. We love having you. nakakatuwa partner, tinan mo, lahat tayo nakapula. Oo. Dapat tayong kakantay. Naka-red shoes ka rin, ha? Naka-red shoes.